Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya, at ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maaari nating sabihin na ang mga taga-Kolosas na sinusulatan ni Pablo ay mga pagano noon na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lang naniwala sila sa mga hindi namang Diyos. Sila ay gumagawa pa ng masama dahil sa paniniwalang ito. Makasalanan sila. Kaya nasabi ni Pablo na noon sila ay malayo sa Diyos at naging kaaway siya ng kanilang kasamaan. Ngunit, namatay na si Jesus para sa lahat. At tinanggap naman nila si Jesus. Nagsisi sila at naniwala sa Kanya. Kaya ngayon sila ay naging kaibigan na ni Jesus. Dahil sa sila ay nalinis na ng dugo ni Jesus, makakaharap na sila sa Kanya ng walang kapintasan. Banal at walang batik. Ang kailangan na lang ay manatili silang tapat sa Kanya. Huwag na nilang baguhin ang kanilang pagtanggap at pagtulad kay Jesus. Magagawa nila ito kung nagiging matatag ang kanilang pag-asa na binibigay ng mabuting balita na kanilang tinanggap. Ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Si Pablo ang ginawa ng Diyos na maging tagapagpahayag ng mabuting kaligtasan ito. Kaya ang sinulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay sinusulat din niya para sa atin. Tayo rin ay makasalanan nung hindi pa natin kilala si Kristo o hindi pa natin siya sineryoso. Hindi pa mahalaga sa atin noon ang Bible. Wala naman tayong interes sa salita ng Diyos. Kaya hindi naman tayo noon nakikinig sa first things first. Pero iba na ngayon. Mahalaga na sa atin ang salita ng Diyos. Sinisikap na nating alamin ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang pagbabagong ito ay dala ng biyaya ng pananampalataya. Tinanggap na natin si Jesus na ating tagapagligtas. Pinatawad tayo ni Jesus. Nilinis sa ating kasamaan. Sana manatili tayo sa pananampalatayang ito. Huwag na tayong mag-backslide. Tuksuin o tinutukso na tayo ngayon ng demonyo. Tutuksuin o tinutukso na tayo ngayon ng demonyo. Siyempre, ayaw niya
na mawala tayo sa kanyang kapangyarihan. Kaya palakasin natin ang ating pananalig at pag-asa na hindi magwawagi ang kasamaan. Umasa tayo na hindi tayo pababayaan ni Jesus. Kung namatay na siya sa krus upang tayo patawarin, ano pa kaya ang hindi niya gagawin upang manatili tayong kaibigan niya? Makakaasa tayo sa kanya. O Panginoong Jesus, salamat po sa ginawa mo na kami ay mga kaibigan mo. Tulungan mo kaming huwag mawalay sa iyo. Sana manatili kaming dalisay, banal at walang batik sa harapan mo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.